today I want to talk to you about paying attention to what you see. Paying attention to what you see. Bigyan natin ng pansin kung ano yung ating nakikita or paying attention to your vision. So vision ang pagtutuunan natin ng pansin sa umagang ito. First off, meron lang akong babasahing illustration. Babasahin ko na lamang ito para mabilis na lamang. A little girl was on a cruise ship and she and her father were standing on the deck. Parang barko to na malaki, cruise, yung hindi panlayag, kundi cruise ship, parang luxury ship. A little girl was on a cruise ship and she and her father were standing on the deck. It was a beautiful, clear day and the air was crisp and fresh. The little girl standing on tiptoe, so naggaganon siya, said to her father, kasi meron siyang parang makikita yung ganon, at covered, right? Sabi niya sa kanyang tatay, I can't see anything. The father picked her up and put her on his shoulders. So nilagay siya dito sa shoulder ng tatay niya. So that she was higher than everyone else on the deck and was able to see everything around her. Nung nandun na siya, sabi niya, Daddy, she exclaimed, I can see farther than my eyes can look. Sabi niya, nakikita ko na yung kahit malayo na hindi na kayang makita ng mata ko, pero hindi na matingnan ng mata ko, pero nakakakita pa ako. Right? And that is the essence of vision. Vision is the ability to see farther than your physical eyes can look. Vision, ulitin ko, is the ability to see farther than your physical eyes can look. Ang sabi ni Miles Monroe, sabi niya, quoting Miles Monroe, sabi niya regarding vision, I think that the greatest gift God ever gave man is not the gift of sight. Sabi ni Miles Monroe. Sabi niya, sa tingin ko, ang pinakadakilang bagay na ibinigay ng Diyos sa tao ay hindi yung paningin sa mata, but the gift of vision. Sight is a function of the eyes. Ang tingin ay function lamang siya ng mata, but vision is the function of the heart. Ang tao ay mayroong kakayanan to see beyond what our naked eyes can look at. Meron tayong ganon. At ang vision, mahalaga ang tingin, of course, ang paningin. Pero mayroong isang mas higit na bagay na mas mahalaga na dapat nating pagtuunan sa buhay natin. Yun yung vision mo sa loob, ang nakikita mo. Di ba kapag lumalabo ang mata mo, concern ka na? Ang gagawin mo ay pagpapatingin ka sa doktor kasi medyo malabo ng mata mo, hindi maganda ito. Hindi po ba? Pero mas higit natin na dapat pagtuunan, of course, pagtutuunan natin ang ating mga mata. Subalit minsan nakakalimutan natin na merong higit na kailangan tayong pagtuunan, ayun yung paningin natin na nanggagaling sa loob. Ang vision mo ay siyang humuhubog ng future mo, kaya mahalaga siya. Kaya dapat nating pagtuunan ng pansin. Ang vision ay siyang humuhubog ng future natin. Kung ano yung nakikita natin sa loob, yun yung huhubog sa mga nangyayari sa buhay mo. Ang vision, ito ang magsasabi sa iyo kung ano ang kaya mong gawin o kaya mong gawin ang isang bagay o hindi mo kayang gawin ang isang bagay. So basically, ang buhay natin ay hinubog ng kung anong nakikita mo sa loob. Mga pangyayari na kaya mong gawin o nakikita mo sa loob na hindi mo kayang gawin. Nalilimitahan tayo sa pamagitan ng vision at tayo din ay umaalagwa sa pamagitan ng kung ano ang nakikita natin sa loob kahit na tayo ay hinahadlangan pa. Ang tao ay kahit nahadlangan sa panlabas, kung siya ay merong pangitain sa loob, hindi mo siya mahadlangan.
pahalagahan natin kung ano ang nakikita natin sa loob. I know, maaring ito ay, to some, maaring hindi tayo very familiar dito. Maaring hindi tayo maaring bago sa atin ito. Subalit, nais kong buksan ang ating kaisipan sa mga bagay na mahalaga sa Diyos na ibinigay niya sa atin upang ating malakaran kung ano ang ipinangako ng Diyos sa buhay natin. Napakahalaga ng vision para malakaran natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat kung wala tayong nakikita, halimbawa, kung wala ka na nakikita sa future mo na maganda, doon na tayo nadi-discourage, doon tayo sumusuko, doon na tayo, pinababayaan na lang natin ang buhay. Kahit na siguro sampal-sampalin ka ng kaaway mo, kapag wala kang nakikita, wala na. Pababayaan mo na lang. Right? Kasi wala ka na. Wala nang saysay ang buhay, wala ka ng passion, wala ka nang gustong makamit, wala ka nang gustong marating, wala ka nang pinaniniwalaan pa. So what's the use? Amen. Kaya maraming mga tao sumusuko na lamang, wala na, ayoko na. Right? Tanda na ako, mahina na ako, wala namang nangyayari. Yun ay mga pangyayari sa loob natin na siyang pumipigil sa atin. Numbers 13:27, verse 27 to 33. Then they told him, ito yung sa spies, kwento ng spies, 12 spies, and said, we went to the land where you sent us. Nevertheless, sabi ng verse 28, nevertheless, the people who dwell in the land are strong, the cities are fortified and very large. And moreover, we saw the descendants of Anak there. The Anakites dwell in the land of the south, the Hittites, the Jebusites, the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea along the banks of the Jordan. So sinabi ng spies ito, 10 spies, ganito. Malalakas yung mga tao doon. Subalit si Caleb sa verse 30, then Caleb quieted the people before Moses. Pinatigil ni Caleb and said, tigil, sabi niya kay Moses, let's go up, he said, let us go up at once and take possession, for we are able to overcome. So 12 spies, pinaspy ni Moses sa promised land. Sabi niya, tingnan mo kung ano ang makikita mo sa loob, yung tao, yung mga halaman doon, yung mga produce. So bumalik sila, 10 spies, 12 spies, parehas silang nakita, yung 12. Ilang spies? 12. Pumasok sa isang lugar, pare-parehas silang na nakita. Bumalik ang 10, nag-report na hindi natin kaya, malalakas sila. Ay, hindi po nyo pa nakakalaban, paano nyo nalaman? Ay, sabi ng 10, mayroon silang ibang tingin. Subalit si Caleb at si Joshua, sabi nila, pinatigil niya, sabi niya, kayang-kaya natin to, pasukin na natin. So iba yung nakikita ng dalawa. Verse 31, but the men who had gone up with him said, we are not able to go up against the people, for they are stronger than we. Mas malakas sila kaysa sa atin. Hindi pa nga tayo naglalaban, nakita ninyo, mas malakas. And they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, the land through which we have gone as spies is a land that devours inhabitants. Sabi niya, bumubukas yung lupa, kinakain. Ang mga tao and the people whom we saw in it are men of great stature. Verse 33, ang sabi nila, there we saw the giants, the descendants of Anak came from the giants. And sabi nila, we were like grasshoppers in our own sight, and so we are in their sight. Sabi niya, ang tingin nila sa amin ay mga tipaklong lang kami, mga grasshoppers. Paano nyo nalaman na gano'n ang tingin nila sa inyo? Because of what they believe. Sabi niya, mga tipaklong lang kami, at kung kami din, titignan namin sila, mga tipaklong lamang kami. Yun ang nakikita nila. But again, si Caleb at si Joshua, iba ang nakikita. Sabi ni Caleb at sabi ni Joshua, pasukin natin, kayang-kaya natin sila. Right? So again, vision, ang vision mo, ang siyang maghuhubog ng future mo. Ito ang magsasabi sa iyo kung ano ang kaya mong gawin at hindi mo kayang gawin. Amen. O sa buhay natin, siguro as early as this, sa future mo, anong nakikita mo? It's important. Sa buhay ng pamilya mo, anong nakikita mo? Because sapagkat
Maraming pangyayari sa buhay natin na parang sa dinami-dami ng problema, sa dami ng setbacks, na nakikita natin, parang ang tagal na nating nararanasan ito. Ang tendency is nawawalan tayo ng pangitain sa ating hinaharap. Amen? Parang hindi na natin, dati naniniwala tayo na magkakaroon kami ng sarili naming bahay. Dati naniniwala tayo na magkakaroon tayo ng sarili nating building. Amen. Dati naniniwala tayo na magkakaroon tayo ng sariling business. Dati naniniwala tayo na kaya nating kuhanin itong kabilang lugar or magkakaroon tayo ng sarili nating building, maumpisahan natin. But over the years, kapag setbacks after setback ang nangyayari sa buhay natin, nawawala yung ating pangitain. At hindi natin alam na kaya pala ang bibigat ng mga pangyayari sa buhay natin ay para bang yung nasa bangka na sinabihan sila ng Panginoon, let's cross over to the other side, but a great windstorm arose. Great windstorm. Pero kaya pala great windstorm kasi they have a greater destiny. Sa buhay natin, kaya pala, I'm not saying na ganun nga, but it could be. Minsan sa buhay natin, grabe yung nararanasan natin kasi nagkakamali tayo ng mga desisyon. Amen. Pero it could be na may mga pangyayari din sa buhay natin na kaya pala ganito ang nangyayari sa amin. Lord, bakit ganito ang nangyayari sa amin? It's because the enemy is trying to fight your destiny. Amen. Na sinusubukan niyang isuppress, pigilan ang inilaan ng Diyos para sa atin na destiny for us to become a greater blessing in this generation. Amen? Amen. But vision, ito yung magsasabi sa iyo kung ano ang kaya mong gawin at hindi mo kayang gawin. Ito ang huhubog ng future mo. Kaya ang exhortation ko sa atin, we pay attention doon sa ating vision o nakikita sa loob. Ang vision din ay magbibigay o magmo-motivate sa iyo upang magpatuloy kahit nahihirapan ka. Kung may vision pa tayo, kung may ibig sabihin, kung may nakikita tayo beyond doon sa nakikita ng natural na mata natin, magpapatuloy tayo. Pero kung wala ka nang nakikita na mas malayo pa kaysa sa mga nakikita mo sa paligid mo sa ngayon, at kung ang nakikita mo sa pangyayari sa paligid mo ngayon ay puro problema, na sa bawat araw parang, sa bawat buwan parang nandito pa lang yung tubig sa'yo, susunod na buwan parang nandito na yung tubig, hanggang sa parang lulubog ka na o malulunod ka na. Kung gano'n ang nagiging problema, right? At wala kang nakikitang pangitain or vision sa loob mo na hindi mo pinanghahawakan yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, maaaring sabihin mo, titigil ka na lang. Mag-give up ka na lang. Amen. What's the use? Pero kapag may vision, ang vision mo ay magbibigay sa'yo o mag-motivate sa'yo upang magpatuloy kahit nahihirapan ka. Amen. You know, sa buhay minsan, life could be real challenging ang buhay. Kaya, I believe na ang Panginoon ay matapat sa atin na siyang nagbibigay sa atin ng pangitain. Amen. Kaya wag din tayong titigil na lamang. Wag tayong magmukmok. Amen. Huwag tayong magmukmok, huwag nating pagtuunan ang pansin ang problema natin. But continue to believe God for greater things that are ahead of us because we have a great God. Gaano man kalaki ang maaring problema na kinaharap natin, we continue to believe that God is greater. That with God, there is nothing impossible with Him. Is there nothing too hard for me?
says the Lord? Ang sagot ay no. God is a God of miracles. Amen? He is our Jehovah Jireh. He provides napakarami niyang pamamaraan na ginagamit upang mag-provide sa bawat isa sa atin. But sometimes nalilimitahan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya, vision. Because ang vision, ang pananampalataya ay nakakakita. Sometimes or maraming pagkakataon, ang pangitain at ang pananampalataya, vision and faith goes together. Synonymous ang dalawa. Kasi ang pananampalataya, faith is the substance of things hoped for. So kapag meron kang inaasahan, pananampalataya ang nagbibigay ng substance sa inaasahan mo. Faith is the substance of the things you are hoping for. Faith is the evidence of things not seen. So kahit hindi mo siya nakikita sa physical na mata, meron kang ebidensya, pananampalataya mo. Amen. Sometimes things could be so overwhelming sa buhay natin na kung pagtutuunan lamang natin doon natin itutuon ang pansin natin, talagang susuko tayo at wala tayong magagawa. But I believe vision ang magbibigay at magmamotivate sa atin na magpatuloy kahit nahihirapan ka. I believe vision is one of the things that the devil is fighting for over your life. Ang vision ang siyang one thing, isang bagay na nais nakawin ng kaaway sa buhay mo o patayin ang vision sa loob mo. At kung pagbibigyan natin ng kaaway, bubuhusan ka niya na napakaraming basura para hindi mo makita ang kagandahan ng buhay. In Proverbs chapter 29 verse 18, ang sabi ng King James, where there is no vision, the people perish. Kapag wala daw pangitain ng isang tao, walang vision, walang nakikita, na higit kaysa sa nakikita ng kanyang mata, yung sa loob, magandang bagay na kanyang nakikita, napapahamak ang tao. The people perish. People perish. Or ibang translation sabi, when there is no vision or revelation, the people cast off restraint. Parang kung saan-saan sila napupunta. Kapag nawawala na yung vision. Kapag nawala mo na yung vision at mahirap na ang buhay, gusto mo na lang pumunta sa kung saan-saan. Iba ang gawin mo. Amen. Pero kapag nakikita mo ang vision ng Panginoon sa buhay mo, vision of who you are, vision of what you can do, your purpose, and vision of your destiny, you will continue and you will move on. Amen. At patuloy kang mananampalataya sa Panginoon that, Father, I am yours. Amen. My identity, who I am, is I am yours. I am a child of God. And I have a purpose to fulfill. And I have a destiny. Amen. Patuloy ka nalalaban sa buhay at alam natin sa buhay na ito that we are not fighting for victory. Hindi tayo lumalaban para magtagumpay. Alam niyo po ba yan? Tayo ay lumalaban from the place of victory. We are imposing victory because Jesus has already won. Amen. Philippians chapter 3 verse 14, sabi ni Paul, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Sabi niya, I press toward the goal for the prize. So ang goal niya, may vision siya. Amen. Kasi kung wala ka ng vision na nakikita, hindi ka na magpipress. It's easy for you to give up. At sasabihin mo na lang, okay na, suko na. What's the use? At tigilan ko na lang to. Amen? Pero kung pinapanatili natin ang vision, sino tayo, who we are, and God's purpose for our lives, and the destiny that the Lord has placed on us to fulfill. Magpapatuloy tayo. We need to see better things ahead. Kailangan nating makakita. Hahamunin ko ang bawat isa sa atin, na huwag nating buhayin natin ang vision sa loob natin. Buhayin natin at pabayaan natin na magpakita ang Panginoon ng magagandang bagay sa buhay natin.
Kaya lang naman tayo hindi nakakakita ng magandang bagay sa buhay natin. Minsan, napapagtuunan na natin yung ipinipresent sa atin ng kaaway. Diba? Parang sayo ay, tingnan mo yan, tingnan mo yan, tingnan mo yan. At doon na tayo, o nga, ano, o nga, ano. So sabi ng Panginoon sa atin, hindi, tingnan mo to, tingnan mo to. Pero nakatuon tayo doon at masyado na tayo na overwhelmed sa ating problema na hindi na natin makita ang mga bagay na ipinakikita sa atin ng Panginoon. We need to see better things ahead. Kapag di na tayo nakakita ng magandang bagay na nangyayari sa hinaharap natin, doon na tayo nanghihina, nadidiscourage, nanghihinawa, at ultimately, sumusuko na tayo. Alam natin, ang Panginoon ay hindi tayo nilikha ng Diyos para mag-quit. Amen. Quitters don't win. They never win. And winners never quit. Amen. Ang sabi ng Psalms 27 verse 13, sabi ni David, one of my favorite scripture patungkol kay David, sabi niya, sapagkat alam niyo si David, he has won so many battles. Pinatay niya si Goliath. Right? Si Goliath, pinatumba niya, napakalaking warrior. Siya batang-bata pa lamang. At ang dami niya, makikita ninyo yan sa, I think, 2 Samuel, makikita ninyo sa verse 8, 1-14, yung mga tagumpay ni David. Kung paano siya nagtagumpay, kung paano siya nag-conquer ng kingdoms. Pero sa verse 27 ng Psalm, sabi ni David, I would have lost heart. Nawala na sana ako ng loob. Nawala na ako ng loob. Nanghina na ako. Sumuko na ako. I would have lost heart unless I have believed that I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Nawala na sana ako ng loob. Gusto ko na lang sana sumuko. Gusto ko nang, mamatay na lang. Ay, kung hindi ako naniwala na meron akong makikita ko ang kabutihan ng Diyos sa buhay na ito, hindi sa kamatayan. Sa buhay na ito, habang ako'y buhay, makikita ko ang kabutihan ng Diyos. Ipapakita ng Diyos sa akin na siya ay mabuti. Sa bawat taon ng aking buhay, maaring sa ngayon, ang taon na ito medyo overwhelming, pero hindi ako sumusuko. Alam ko na makikita ko na ang Diyos ay mabuti at patutunayan niya sa akin ang kanyang kabutihan. Na ako ay magiging testimony, ang buhay ko ay magiging testimony ng kabutihan ng Diyos sa mundong ginagalawan ko. Amen? Mahalaga na kahit anuman ang nangyayari at nakikita natin sa paligid natin, ay meron tayong vision mula sa Diyos na pinanghahawakan. Amen. Meron tayong pangitain. Hindi tayo sumusuko. Ano man ang nangyayari sa buhay ko, alam ko, I believe, I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Right? At yung verse na yan, hindi lamang siya, sana Lord, but I will see, Lord, your goodness in the land of the living, sana. Hindi yon. Sabi ni David, I would have lost heart unless I have believed that I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Right? Kaya sa buhay natin, hindi yung problema ang ma-magnify natin, kundi I will see the goodness of the Lord in the land of the living. One of my favorite na kwento sa Bible, alam niyo yan, maring makikita na ninyo, mahalata ninyo, ay yung sinabi ni Jesus na let's cross over to the other side. Pumunta tayo sa kabilang ibayo. Subalit nasa bangka sila, a great windstorm arose. Pero si Jesus ay natutulog. Right? Kasi meron siyang sinabi. Anong sinabi niya? We will cross over to the other side. Amen. God said it. That settles it. We will go over to the other side. Amen. Ang Diyos din may dineclare sa buhay natin. Hanggat hindi tayo sumusuko, amen, hindi pa tapos ang laban. Amen. Habang tayo ay patuloy na nanampalataya, we continue to believe that I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Hindi pa tapos ang laban. God is not true yet. Amen.
Hallelujah. Kaya kailangan nating panghawakan yung vision natin. Amen. Paying attention and holding fast to the vision that God has placed on your heart. Who you are, what your purpose is, and what is your destiny. Tingnan naman natin, what is yung source ng vision, kung saan natin makikita. God, alam natin that God is the ultimate source of vision. Right? God is the ultimate source of vision. Kapag meron ka halimbawa ng divine vision, kapag meron kang nakikita sa iyo, halimbawa, meron sa mga kabataan ngayon, gusto kong sumikat. Gusto kong sisikat ako, gusto kong makamit, gusto kong yumaman, gusto kong maging sikat, gusto kong ganito. Baka hindi yun vision. Most of the time, ambition. Amen. But a vision, a divine vision comes from God. He is the source of vision. Ang Diyos ang magpapakita sa iyo ng una, sino ka, who you are, what your purpose is, and what is your destiny. Amen. Pero when you try to create something else other than what God has called you to be, ambition yon, hindi vision. Amen. The source of vision. God is the ultimate source of divine vision. Vision is a conception that is inspired by God in the human heart. Ang vision, yung pangitain sa loob, yung kakayanan na makakita ng higit kaysa sa nakikita ng mata, in-inspire yan ni Lord. Meron tayo niyan. Pero ang tao, ginagamit yan sa iba. At ang kaaway, magpapakita siya sa iyo ng ibang bagay na gustong ito yung dapat mangyari sa buhay mo. Right? But godly vision, divine vision, is always inspired by God. Katulad nung kwento kanina na tinignan natin, hindi po ba? Parang picture natin yon na kung tayo ay, halimbawa, kung titingin tayo sa ating sarili, parang, Dad, I can't see anything. Wala akong makita. Pero kapag kinuha ka na ng tatay mo, nilagay ka na dito, sa balikat niya, Dad, I can see farther than my eyes can look. May nakikita ka na ng higit. But God is the ultimate source of vision. Pabayaan natin na dalhin tayo ng Diyos. Sabihin natin, may mga pagkakataon sa buhay natin, Lord, parang wala na akong makita, Panginoon. Allow God to lift you up in His arms. Lord, give me vision. Show me your word. Inspire things in my heart. Inspire divine vision in my heart, Lord. Amen. That will cause me to move forward. That will motivate me in the plan of God. Panginoon, kung may parang namamatay na yung apoy, yung passion. Kasi kapag gano'n ang mangyayari, kapag wala ka ng vision, namamatay na yung passion. Amen. Wala nang fuel. Pero kapag meron kang vision, merong passion. Amen. Hinihingi sa Panginoon. Sana kukuha ang vision. Revelation chapter 1 verse 10 to 11. I was in the Spirit on the Lord's day. Ang first, sana kukuha ang vision. Revelation 1, 10 to 11. I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice as a trumpet, saying, I am the Alpha and the Omega. So pansinin niyo, I was in the Spirit on the Lord's day. Then I heard behind me a loud voice na ipinakita sa kanya saying, I am the Alpha and the Omega. Revelation chapter 4 verses 1 and 2. And after these things I looked, and behold, a door standing open in heaven. And the first voice which I heard was like a trumpet. After these things, I look and behold. So, yung kanina nakita natin, sabi, ito yung sa panimula ni John sa Revelation 1, I was in the Spirit.
Right? God is the source of vision. And where do we get divine vision sa buhay mo? Sa presensya ng Diyos. I was in the Spirit. Amen. Ang problema sa atin minsan, kaya namamatay ang vision, right? Kasi we were never been in the Spirit for a while. Amen. Kaya hindi tayo nakakakita ng mga pangitain, mga magagandang bagay na gustong gawin ng Diyos sa buhay natin. Kasi we are not in the Spirit. We are in the flesh. Nanghihingi tayo minsan ng pangitain sa Diyos. Bakit ganito ang nangyayari? Panginoon, pakitaan mo ako ng vision. Show me things to come. Show me your goodness, Lord, that I may be motivated to move forward. Question is, anong ginagawa mo? Are you spending time with the Lord in prayer? Amen. God is the source of vision. But where do you get vision? Saan ka makakakuha? Doon sa presensya ni Lord. In the Spirit. Amen. Do we spend, the question again is, do we spend time with God in prayer? Hallelujah. Doon ka sa presensya ng Panginoon, doon yun siya magbubukal sa iyo. Na kahit na ikaw ay na-overwhelmed na, Panginoon, hindi ko na alam ang mangyayari, but you go to your closet. Amen. At kung kailangan lumuhod, amen, you come before God in prayer. Amen. And then you will see vision on the inside of you. Hindi vision na pangitain na makikita mo na gano'n. Not necessarily so. Pwede din gawin ng Panginoon. But God will show you something in His Word. Amen. Hallelujah. You spend time in worship, in prayer. Kahit ikaw mag-isa, nag-worship ka kay Lord. Kahit ikaw mag-isa, you're praying in the Spirit. On Jeremiah chapter 1, verse 11 to 12. Jeremiah 11 to 12. Moreover, the word of the Lord came to me, saying, the word of the Lord came to me, saying, Jeremiah, what do you see? So alam na natin itong verse na to. Ano ang nakikita mo, Jeremiah? Ang sabi niya, and I said, I see a branch of an almond tree. Yun ang pagkita sa kanya ng Panginoon. Then the Lord said to me, you have seen well, for I am ready to perform my word. Saan ka makakakita ng vision? Sa presensya ni Lord, in the Spirit. Ano ang source ng vision? Yung word ni Lord. Ang word ni Lord. Amen. Mangyayari ang ipinapakita ng Panginoon sa atin. Amen. Sapagkat ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay totoo. God has a plan for your life, and God is faithful. If you hold on to the vision that God is showing you, papatunayan ng Diyos. Ang langit ay totoo. Amen. Ang langit, ang kalangitan ay totoo. Amen. Na ang Diyos, hindi tayo susukuan ng Panginoon, hindi ka pababayaan, yun yung destiny mo. Amen. So let us hold fast to what the Lord has shown us. Sa ating family, sa ating future. Ayun yung challenge ko sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Pagtatapos ng January na ito, I pray na hindi lamang dito. But mga kapatid, dalangin ko na ugaliin natin na makakita ng magagandang bagay na ipinapangako ng Panginoon sa buhay natin at yun ang panghahawakan natin. Ugaliin natin kung ano ang ipinapakita ng Panginoon sa atin sa Kanyang salita, panghawakan natin, panampalatayanan natin. Amen. At pangyayarihin ng Diyos
ang mga bagay na ipinangako niya sa iyo. Gaano man ka maaring nangyayari sa atin, ano man ang mga nangyayari, huwag nating pabayaan na mawala yung salita ng Diyos sa buhay natin. Huwag nating pabayaan na mawalan tayo ng magandang pangitain na yung pangako ng Diyos ay bitawan na lamang natin. Amen. But we continue to believe that we will see the goodness of the Lord in the land of the living. Minsan hindi lamang tayo sanay. Katulad ko, halimbawa minsan, may mga pagkakataon sa akin na tinutuon ko na ang isipan ko sa Panginoon. Right? Tinutuon na. Pero minsan, na-overwhelm ka pa rin. Sabi ko, Lord, bakit ganito ang nangyayari? Hindi ka lang sanay. Magsanay ka, tingnan mo, ma-work out yan sa'yo. Amen. Minsan, ito yung binigay sa akin ng Panginoon. I-share ko lang sa inyo, and then tapos na tayo sa exhortation na ito, sa araw na ito. Ang binigay ng Panginoon sa heart ko, ito yung sinabi ko sa Panginoon, that by the Spirit, sabi ko, Panginoon, pananatilihin ko ang aking paningin sa iyo. At pananatilihin ko ang aking paningin at isipan sa iyo. At ikikiling ko ang aking pandinig sa tinig mo. Yun lang gusto kong ibahagi sa atin. Gusto kong i-share kung ano yung sa akin, sa heart ko. I come before the Lord, Lord, with all the things maaaring sa dami ng nangyayari. I decide, Lord, na Panginoon, pananatilihin ko ang aking paningin sa iyo at ang aking isipan. At ikikiling ko ang aking pandinig sa tinig mo. Amen. Marami kang pwedeng pagtuunan ng paningin at isipan. Madami. Pero it's your choice kung saan mo ito itutuon. As for me, sabi ko sa Panginoon, sa dinami man ang iniisip ko, ganito ang report, ganito ang sinasabi, ganito ang ipinapakita, ganito ang nararamdaman ko, ganito. But Lord, Panginoon, itutuon ko ang aking paningin at ang aking isipan sa iyo. Maraming mga sinasabi, maraming mga nilalagay sa utak mo na maaaring mangyari. But Lord, ang aking pandinig, ikikiling ko sa iyong tinig. Pakikinggan ko kung anong sinasabi mo. And it's good decision to make sa buhay natin. Amen. Marami mang tinig. Marami mang nakikita. Pero we have to make a choice that, Lord, I will set my mind on you. Amen. Last verse na babasahin natin. Isaiah 26 verse number 3. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Panginoon, itutuon ko ang isipan ko sa iyo. Itutuon ko, Panginoon, ang aking paningin at isipan sa iyo. Marami mang mga bagay na aagaw ng atensyon ko. Marami mang ipakita ang mundo. Marami mang ipakita sa akin ang tao. Marami mang ipakita ang sirkumstansya. But Lord, ipapanatilihin ko ang isipan at paningin ko sa iyo. Amen. Amen. For you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you. Amen. Amen. Hindi siya isang basta lang na magandang pananalita. But have you really tried it? Ang sabi ng salita ng Diyos, my son, give attention to my words. Incline your ears to my saying. So ikiling mo ang iyong pandinig. Nais kong bigyan ng pansin, sinabi ko sa Panginoon, ikikiling ko ang aking pandinig sa iyong tinig. Sa tinig ni Lord.
Hindi lang sa kanyang salita. Hindi lang sa kanyang word. Kundi, Lord, I want to hear what you are speaking to me. Gusto ko yung rhema mo, Lord. Katulad niyan, yung Isaiah chapter 26 verse 3. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. But unless and until that becomes a rhema to you, yun yung magiging napakatamis sa'yo na makikita mo. Ang Panginoon, itutuon ko sa'yo ang aking isipan. Ang aking paningin ay sa'yo lamang. At ikikiling ko, Panginoon, ang aking pandinig sa iyong tinig. Amen. I pray na sa araw na ito, yun yung isang encouragement ko sa atin. Sa taong ito, mga kapatid, huwag ninyong baliwalain ito. Mahalagang bagay sa iyong pananampalataya at sa buhay mo. Panghawakan mo ang pangitain na binigay ng Diyos sa iyo. Saan mo makukuha ang pangitain? Saan mo makukuha ang magagandang bagay na nais ipakita ng Diyos sa iyo? Sa kanyang presensya at sa kanyang salita. Amen? Gaano ka man kabata, gaano ka man katanda, this will work for you. Amen. Kahit na sa trabaho mo, kahit ikaw ay nag-aaral, bibigyan ka ng Panginoon ng katagumpayan, ipapakita sa iyo ng Diyos na makahigit ka kaysa sa iba sa pamagitan ng pagkakaroon ng kakaibang kaisipan na nagbubuhat sa Diyos. Makakakita ka ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Makakagawa ka ng mga bagay na magagawa na hindi kayang gawin ng iba. Nasasabihin nila, paano mo nalaman yan? Saan mo natutunan yan? Ay, hindi yan sa ChatGPT, hindi yan sa Google, but the Lord has shown that to me. Ang mundong ito ay nangangailangan ng mga ganon, mga kapatid, sa business, ay sa mga inventions. Nangangailangan ang mundo ng ganyan na hindi natutunan sa paaralan, subalit pinakita ng Diyos sa kanila. Amen. Meron tayong kakayanan na ganyan. Kung tayo ay mananatili sa presensya ng Panginoon at mananatili sa Kanyang salita. Kung ating pananatilihin ang ating isipan, ang ating paningin sa Diyos at ating ikikiling ang ating pandinig sa Kanyang tinig. Amen? Tayo po lahat tumayo.